Okay, so Lamentations chapter 5, basahin po natin na muli, no? Siguro ang first verse. Okay, first verse. Ang sabi diyan ng banal na salita ng ating Panginoon, "Remember, O Lord, what is come upon us, consider and behold our reproach." Tayo po yung lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Let's pray. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa bawat isa na nandito at kami po ay nagkasama-sama upang kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin na kayo lamang po ang manguna sa pag-aaral na ito, Panginoon, na kayo lamang po ang siyang aming maitaas, Panginoon. At itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran at kayo lamang po ang makita at ang inyong salita, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa na makakapakinig ng mensaheng ito. Nawa po ay magamit po ng bawat isa sa kanilang mga spiritual lives, Panginoon. At muli, salamat po sa nagdaang linggo ng inyong patuloy na katapatan sa amin at pag-iingat, at kami lamang po ay nagbabalik ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kayo po ay maaari nang makaupo. Wait lamang po medyo mainit. Okay, so yan po ang magiging pamagat ng ating pag-aaral ngayon, no, ay ang prayer of lament, no? So yan po ay nasa Book of Lamentations, no? Siguro sisimulan ko sa isang tanong, no? Have you experienced, mga kapatid, na tayo ay mag-hiking sa mga bundok, no? Sino dito yung mga hikers, no? And having the beautiful view, no? Pag nag-hike tayo ng mga bundok ay sa taas, no, pag narating natin yung itaas ay makakakita tayo ng magandang tanawin, no? Makikita natin minsan, makikita natin yung syudad, no? Makikita natin minsan nga makikita natin na malapit na sa atin yung mga ulap. So maganda yung view, no? And to some individuals, no, that is part of their lifestyle, no? Parte 'yon ng kanilang pamumuhay, no? Yung iba diyan ay talagang licensed o registered na hikers, no? Talagang mga mountaineers talaga, talagang andun talaga, parte ng kanilang lifestyle yung pag-akyat sa mga bundok. At sa iba naman, no, katulad sa atin, yung iba sa atin, ito ay form lang ng recreation. Na kung kunyari wala kang pasok, no, mag-aayaan kayo magkakaibigan, magkakatrabaho na hike naman tayo sa bundok na ganito, no? Sino dito yung mga ganyan, no? Yung mga naka-experience na at nakasama na sa mga ganyang uri ng recreation, no? And some, ito yung sports nila, no? At in real estate nga, no, sa real estate, most of the times, no, na yung mga properties na situated, no, o nakalagay doon sa mas matataas na lokasyon, kadalasan sila yung mas mahal, no? Mas mahal sila binebenta. Bakit? Kasi sila yung may magandang view from up above, no? Kita nila yung magandang view. Kaya mahal yung mga properties na gano'n, no, sa real estate. At kami nga, no, sa amin ni Sis Graciel, no, ang aking asawa, no, yung aming prenup nga, kung hindi niya tatanungin, kung alam niya naman na, no, ang prenup namin ay ginawa din, isa sa mga locations namin, itong Tila-Pilon Hills, no, na dito sa DRT, no, sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, no, which ang tawag nila doon sa Tila-Pilon Hills na yun daw ang Chocolate Hills ng Bulacan, no. So nung natatandaan ko nga doon, no, nung umaakyat kami, grupo kami, no, may mga kasama namin yung family, sila Buge, yan, sila Migo, no, sila Phoebe, no, lahat yan, no. Grupo kami. Nagmamadali kami, no, makaakyat kasi hinahabol namin yung sunset kasi yung pinakamagandang makuha ng picture, no. For prenup, no, kailangan makuha namin, maabutan namin sunset. So kahit gaano kataas yung hills na yon, si Ate Nieva nga, tanongin nyo, hiningal doon. Kasama namin si Ate Nieva dyan, nung inakyat namin yan. Pero
Ayun nga, hinabol namin yung sunset na yon, yung beautiful view na yon, no? At we had to hike fast, no? Kasi nga, yun yung hinahabol namin. At to cut the story short, no, naabutan naman namin yung sunset at nakita namin yung magandang view sa taas, no? Yun. At napakaganda nga naman talaga, no? Na makita, ma-appreciate mo doon yung creation ng ating Panginoon, no? Kung gaano kaganda yung nilikha ng ating Panginoon, no? So yun, yun ay parte ng aming prenup, no? Pero dito sa Lamentations, no, na nabasa natin, this is the last chapter of the Lamentations, of the book of Lamentations. Pero yung story dito ay iba, no? It is different, no? Kasi dito nag-hike din naman si Prophet Jeremiah, no? Umakyat siya sa bundok, no? He went up on a hill, no? Pero yung nakita niya from up above was nothing beautiful, no? It is not beautiful. Hindi maganda yung nakita niya nung umakyat siya sa hill, hindi maganda yung nakita niya sa baba. Ano ba yung nakita ni Prophet Jeremiah sa baba? Ang nakita niya, no, he saw the destroyed city of Jerusalem. Nakita niya yung nawasak na bayan ng Jerusalem, no? He saw the ruins, no? Yung mga ruins ng syudad na yon, no? Na dati, no, ang Jerusalem ay once was a great city, but now nung nakita niya, nung umakyat siya, nakita niya yung destruction. Nakita niya yung pagkawasak dahil sa pagkasakop, no, nila, no, dito sa Babylonian Empire na pinamumunuan nga ni Nebuchadnezzar, no? At doon sa bundok na yon, habang nasa taas si Prophet Jeremiah, no, siya ay umiiyak. He was in tears, no? He was weeping and crying and he was praying, no? And he prayed this prayer of lamentation, no? Umiiyak siya dahil nakita niya ang bayan ng Jerusalem. Nakita niya ang pagkawasak nito, no? So, tayo ay dadako sa ating first point in this evening, this afternoon, no? Makikita natin dito sa ating pag-aaral, the prayer of lament. The first point is, we will see the depth, no, o yung lalim of their deprivation, of their suffering, no? Yung lalim ng kanilang, no, suffering. The chapter begins with the people of Israel reminding God of their predicament, no? Paano ba nagsimula? Ayan yung simula ng ating pag-aaral. Yung verse 1 na yan. Sinabi nila dyan, remember, O Lord, what is come upon us. Consider and behold our reproach, no? Sila ay tumatawag sa Diyos, no? The city of Jerusalem is calling for God to remember them. Sinabi diyan, remember, O Lord, no? And the city of Jerusalem is calling for God to consider their prayers. Why? Because in their current situation, yung current na sitwasyon nila, yung kinasasadlakan nila dito sa Babylonian Empire, no? So basahin natin yung mga sumunod na verse para maintindihan natin kung ano nga ba yung kanilang sitwasyon dito sa Babylonian Empire. Sige, basahin po natin verse 2. Our inheritance is turned to strangers, our houses to aliens. Ano ibig sabihin niya, no? Yung kanilang mga kayamanan ay nawala, no? Yung mga kanilang pag-aarian ay nawala sa kanila. Yung dating sa kanila ay hindi na sa kanila. Okay, verse 3, we are orphans and fatherless and our mothers are as widows. Okay, so maliwanag naman, no? We have drunken our water for money, our wood is sold unto us. Biro mo yung sarili nilang possession dati, binibili na nila, hindi na nila pagmamay-ari. Okay, next. Our necks are under persecution. We labor and have no rest. No? Nagtatrabaho sila, pinagtatrabahuhan nila yung dating dapat sa kanila. Okay? 6. We have given the hand to the Egyptians and to the Assyrians to be satisfied with bread. Next.
Ayan, nandun na sila sa loob ng captivity. No, our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquities. 8, servants have ruled over us. There is none that doth deliver us out of their hand. 9, we got our bread with the peril of our lives because of the sword of the wilderness. 10, our skin was black like an oven because of the terrible famine. Okay? In short, no, they are under the foreign rule. No, iba na yung nagro-rule sa kanila. And the consequences are severe. May mga paghihirap na sila, no? At may mga judgment na sa kanila, may mga sinusunod na silang batas at under na sila sa ibang pamamahala. They have lost their inheritance. Ito yung sinabi ko kanina, nawala yung kanilang mga kayamanan. They have become orphaned and widowed. No, nawala yung kanilang mga asawa, pinaslang, no? Nawala yung kanilang mga parents, no? Kasi pinaslang ng mga mananakop, and they are forced, itong henerasyon na to, they are forced to labor hard for their own resources. No, yung dating sa kanila, pinagtatrabahuhan na nila. Okay? And most of the times, we experience the same struggles, no, as the city of the Jerusalem, no? There are times in our lives, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, that we will face trials and hardships as well, no? Nadadating tayo sa ganung point na harap tayo ng mga paghihirap sa ating mga buhay, and mananalangin din tayo at iiyak din tayo sa ating mga panalangin. Naranasan na ba natin, mga kapatid, na tayo ay dumating doon sa point na tayo ay naghihirap, nakaranas tayo ng suffering o ng pagsubok sa ating mga buhay? This is an important reminder for us, no, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, to recognize our sufferings. Dapat ma-recognize natin yung mga paghihirap natin, and we can bring our burdens to our Lord, no? Na pwede nating dalhin yung mga paghihirap na yan, pwede natin yun iharap at ilapit sa ating Panginoon, no? Huwag natin sarilihin, no? And remember, mga kapatid, that you need God in your life. Na kailangan natin ang Diyos natin sa ating mga buhay. You need God more than anything else in this world, no? Hindi natin kaya na tayo lang ang susulba sa ating mga problema. We can bring our burdens to our Lord, no? Tandaan po natin, mga kapatid, do not say that you can go through this life alone or by yourselves, because realistically speaking, mga kapatid, none of us have the ability to control our lives or what will happen in our lives. Wala sa atin. Wala sa atin ang may kakayahan na kontrolin ang ating mga sariling buhay. Dadating at dadating ang problema sa ating mga buhay at hindi natin kaya harapin iyon mag-isa. Kailangan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Amen? Remember that you need God especially during the tough times. No? Lalong-lalo na, mas kailangan mo ang Panginoon pag ikaw ay nasa gitna ng iyong mga pagsubok. No? Mas lalo mo siyang kailangan. Like the people of Israel, they are in deep deprivation, no? They are as aliens. Sinabi diyan, aliens na sila eh. Sa kanilang sariling bayan, nagmistulan sila mga aliens. Sila pa yung nagmukhang parang alien eh doon sa kanilang sariling bayan. Their riches are taken from them, no? Nawala yung kanilang mga kayaman. They became slaves. Naging mga alipin sila, and they are forced to work hard in their own land. No, sa sarili nilang lupa, pinagtatrabahuhan nila, pinagpapawisan. They are weeping in their prayer for the Lord to remember them. Naalalahanin sila ng Panginoon. Kaya umiiyak na sila sa kanilang pananalangin, natulungan sila o alalahanin sila ng ating Panginoon dahil sa nangyari sa kanila. And we should learn from this, mga kapatid, no, that we have to learn to bring our burdens to the Lord as well, no? We have to call Him in prayer. Kausapin natin ang ating Panginoon. Pwede natin kausapin ang ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Yan nga yung tema natin, di ba ngayon? Ngayong month na ito, ano sabi diyan? The power of prayer. There is power in our prayer, no? Napakahalaga
ng panalangin, mga kapatid. Yan ang ating way of communication sa ating Panginoon. Huwag natin i-disregard ang bagay na yan, no? Kaya nga napakahalaga ng prayer meeting, no? So if you are having difficult time, no, sa inyong trabaho, meron yan no? You are having difficult time sa trabaho mo, nahihirapan ka, napapagod ka, you have to pray, no? Are you failing in your studies? Pray. You are experiencing family problems? Pray. Are you having emotional struggles? Pray. Are you physically weak? Pray. Are you having financial troubles? You have to pray. Are you in doubt? Nagdududa ka ba? May mga bagay ka bang iniisip at pinagdududahan, mga desisyon? You have to pray. Are you in the point of backsliding? Meron ka ba sa point na ikaw ay na-offend and then magba-backslide ka na? Brethren, you have to pray. Manalangin ka, no? Do you need redemption? Maaring ikaw ay nag-backslide na and kailangan mong manumbalik sa Panginoon. You have to pray. Kausapin mo ang Panginoon. Do you need wisdom and guidance in your life? Mga kapatid, you have to pray. Sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay, lagi nating tatandaan na pwede tayong manalangin sa ating Panginoon. Pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Okay? Ano sinabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3? Diba? Sinabi diyan, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. No, sinabi diyan, I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. No? Bibigyan natin ng diin yung phrase na yon, no? Kasi maybe some of us, no, dito sa ating bilang mga Kristiyano, maybe we don't know how great and mighty our Lord is. We don't understand yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Call Him in prayer, mga kapatid, and He will show you what He can do. Mapapakita niya sa'yo kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. And you will be surprised na lang talaga, mga kapatid, how the Lord can bless your life, no? Kung magpe-pray ka lang, no? Kung lalapit ka lang, maipapakita niya sa iyo kung gaano siya kadakila, kung gaano ka mapapakita niya sa iyo yung kanyang kapangyarihan, no, sa buhay mo, no? He can show you the great and mighty things which thou knowest not. No? You have to pray, mga kapatid. At sa akin nga, mga kapatid, personally, I can share my experience lately din. Ngayon nga, karamdam ko pa rin lately, no, yung experience ko, kaming dalawa ng ni Graciel, no. Yung may mga adjustment kasi na nangyari, 'di ba? Nalipat kami sa Bulacan, so mas lumayo kami. So our everyday routine, no, gigising kami ng 3 a.m. kasi ang pasok ko ay 7 a.m. dapat nasa office ako eh. So 3 a.m. 'yon, yung office ko sa San Juan, so medyo malayo-layo. So 3 a.m. gising na kami, no. Tapos biyahe kami. Ngayon tricycle, no, at thankful ako sa parents ko din, no. Kasi sila yung nagpo-provide niyan nung mga transportation namin ngayon Hindi pa kami makabili ng sarili namin, so binibilang kami kahit hindi naman kabaguhan yung tricycle ay nagagamit naman, no. So very very blessed, no, sa mga natatanggap namin tulong, no, both, no, sa both sides, sa kaila Mama Rema and then sa parents ko din. So yung support, no, sa habang nagsisimula. So ayun, tricycle kami, drop ko si Graciel diyan sa Pili, no. Pati siya tuloy napapaaga ng gising pasok niya naman dapat hindi ganun no? So damay na siya. So ayun nga, tas drop ko siya, tas ako tricycle ako, papark ko doon sa may terraces. Hindi mo naman pwedeng i-tricycle yung Commonwealth, no. Grabe ka naman, no. So tricycle, park ko sa Fairview Terraces, then from there commute ako hanggang San Juan. So that is everyday routine, no, and then 8 hours of work, no. At lagi ako nagmamadali din pauwi kasi alam nyo naman pag sa Commonwealth malate ka lang mga
Kahit 15 minutes nga lang na malate ka, napakalaking difference na yun sa commute mo. Minsan magiging sobrang traffic na pag inabot ka na talaga ng rush hour at gagabihin talaga kami ng uwi. So lagi talaga akong nagmamadali. Yung lakad ko talaga every time na uuwi ako, talagang madali yan. Hindi pwedeng yung hindi pwedeng bibili pa ako ng mga food no, on the way o on the go na food. Hindi, kahit gutom ka, sige, lakad ka na. Tapos ganon, no? At yun yung everyday, no? At physically nga, it is tiring, no? Nakakapagod talaga, no? Physically. Yun nga, pag umuwi ako kahit may mga naiwan pang trabaho, tas kailangan pa ako nila, bahala kayo dyan, uuwian ko na kayo. Hindi pwede yung malate kasi malilate talaga kami ng uwi, gagabihin kami. So, ayun. So, physically tiring and mentally stressing siya, mga kapatid, no? Talagang mai-stress ka din. And yung 1 week nga, parang napakahaba sa amin, no? Napakahaba ng isang buong linggo. Parang antagal. Alam mo yun, ba't ganun yung isang linggo ng pagtatrabaho, antagal. Tapos yung 2 days na Saturday, Sunday, napakabilis naman, no? Parang hindi fair, no? At minsan nga nasasabi ko din na pag-uusapan namin ni Graciel, no, ni Mrs. na no? Pero yun nga, napag-uusapan namin na Tuesday pa lang naubos ko na yung lakas ko sa buong linggo. Parang hindi ko na talaga kaya. Talagang puyat-puyat na ako, pagod na ako. Hindi ko na talaga kaya, talagang parang ayoko na nga talaga pumasok, So ayun, and pero yung good side no, parehas naman kaming Kristiyano, no, ni Graciel, and we know that every morning nagdadasal kami. Every morning, every night nagdadasal kami, no. At kasama lagi sa prayer namin bilang mag-asawa, no, every morning binabanggit namin sa panalangin namin na bigyan kami ng bagong kalakasan at ng wisdom throughout the day, no. No, kailangan namin ng kalakasan at ng wisdom para gawin yung mga tatrabahuin namin throughout the day. And you know what, brethren? God answers that prayer every day. Araw-araw yang sinasagot ng Panginoon para sa aming dalawa, no? That we can work and we can think. We can because God considered our prayer. Pinapakinggan ng Diyos ang aming prayer. Every morning, every night, pag nagpe-pray kami about strength and about wisdom, no? And it surprises me, no? Nakala ko, yung katawan ko hindi ko na kaya, pero mare-regenerate, no? Meron ka ulit gagamitin na lakas at kaya mo ulit magtrabaho ng panibagong araw. Kaya mo ulit gawin yung mga dapat mong gawin sa araw na ito. Bakit? Dahil andun ang Diyos kasama mo sa iyong buhay, sa iyong lakad. And that is how God blesses us, no? Maybe some of us, no, hindi natin na-appreciate those little things, pero yung buhay mo palang, mga kapatid, ay isang blessing na mula sa ating Panginoon. How much more bibigyan ka pa niya ng kalakasan, bibigyan ka pa niya ng wisdom, bibigyan ka pa niya ng happiness, no? Mga bonus na yan no? Tapos mas bonus pa ulit kung magkakaroon ka ng magandang property, makaka-asenso ka sa buhay. So that is how God blesses us every day in our lives, no? Kaya matuto tayo, no, na lumapit sa Kanya sa panalangin because God answers prayer, no? Seek the Lord in our prayer and ask Him to remember us, especially pag tayo'y nandun sa mga pagsubok na yon. Okay? So, yun ang ating first point. First, we discussed about the depth of their deprivation. Nakita natin yung struggles din itong bayan ng Jerusalem, no? Kung gaano sila nasasadlak doon sa kalaliman ng struggle na yon, and they learned how to pray. They call for help. They call for God to remember them. Same as with us, mga kapatid na namumuhay ngayon, we can be in our deep struggles din naman at dapat matuto tayo na lumapit din sa ating Panginoon. The second part of the prayer of the Lamentations chapter 5, we will talk about the dispossession of dignity and joy. The dispossession of dignity and joy. Basahin natin 11 to 16. They ravished the women in Zion
and the maids in the cities of Judah. Princes are hanged up by their hand. The faces of elders were not honored. No? They took the young men to grind, and the children fell under the wood. Next, the elders have ceased from the gate, the young men from their music. The joy of our heart is ceased. No? Tandaan niyo yan. The joy of our heart is ceased. Our the dance is turned into mourning. 16, the crown is fallen from our head. Woe unto us that we have sinned. So, nawala sa kanila yung dignity, no? Na sinabi diyan, the crown is fallen from our head. Nawala yung dignidad nila. Yung joy nila, yung kaligayahan nila, nawala din, no? Sinabi doon, tumigil our joy. Ano sabi doon? The joy of our heart is ceased, no? Nawala, no? The loss of their dignity and joy, no? So this chapter continues to detail, no? Dinidetail nito yung verses 1 to 16, the humiliation, no, and degradation na na-experience ng mga taong ito. No, from the violation of women, no, sinabi doon sa simula, no, they ravish, no, yung mga kanilang kababaihan ay violate, no, pinagsamantalahan, they ravish the women in Zion, no, to the silencing of joyful music. So the crown has fallen from their head, yun yung sinabi kanina. It is like a metaphor for losing their honor and their glory. So nawala sa kanila yung dignidad, no, at yung kaligayahan sa kanilang bayan, no. Pero mga kapatid, yung mga nangyayari sa kanilang ganito, kung babalikan natin, if we go back to verse 7, sige nga balik tayo sa verse 7, we will see na yung mga nangyayari sa buhay nila, yung mga struggles nila ay merong pinagmulan. Merong pinagmulan, mga kapatid, kung bakit sila nakakaranas ng mga ganito. Bakit? Sinabi dyan sa verse 7, our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquities, no? So there is a cause. Yan yung cause kung bakit nila nararanasan yung mga paghihirap ngayon. Sinabi diyan, our fathers have sinned, nagkasala, no? Yung kanilang mga magulang, no? Pero sila, na mga natira sa henerasyon na to, sila yung umako ng mga parusa na yon. The people of Israel are experiencing this destruction, this humiliation, because they have sinned and they have turned against they have turned their back against their Lord, no? They were once a great city. Dati maganda, mayabong silang syudad, and God was with them, but they have turned their backs against the Lord, and now they suffer. Ngayon sila ay naghihirap. Mula nung nilayo nila yung kanilang sarili sa kanilang Diyos. And this is an important reminder for us today, no, that about the consequences of sin, no, na ang mga pagkakasala ay meron yang mga consequences, no? Dito sa mga Israelites, this is a generational impact kung tawagin, no? Bakit sinabing generational impact? No, sinabi diyan yung mga tatay nila, yung kanilang mga parents, for our fathers have sinned, but we bear their punishment. No, yung punishment sa kanila, sa mga anak na punta. Yung mga magulang ang nagkasala, pero ito ay generational impact. Yung bagong henerasyon ang nagdusa dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang. No? And this can happen to us today. Then mga kapatid, sa ating panahon ngayon, no? Imagine kayo mga magulang, no? Tayo, may mga magulang dito sa kalipunan natin, no? Imagine if you live your life miserably, someday your children might bear the punishment for your transgressions. Yung mga pagkakasala nyo, pwede na ang magdusa nun balang araw ang inyong mga anak. Would you like that to happen to your children? Gusto nyo ba na mangyari yon sa inyong mga anak?
na yung mga kasalanan yung ginawa ay sila yung magdudusa? No? Would you like them to suffer because of you? Kaya nyo kaya atimin yun, mga kapatid? Kaya, tayo mga magulang, no? Yung mga magulang sa kalipunan natin, parents, you have the ability and the choice of what legacy, no? Kung ano yung legacy, ano yung pamana na maiiwan nyo sa inyong mga anak. Meron kayong abilidad, meron kayong choice kung ano yung gusto nyong iwan sa inyong mga anak. Sana hindi iyon suffering. Sana hindi iyon pagdurusa. Sana hindi iyon dahil sa mga kasalanang ginawa mo, ito yung aanihin ng mga anak mo. Sana hindi ganun yan, mga kapatid, no? Sa atin, lalong-lalo na sa ating bilang mga Kristiyano. Alam niyo po, mga kapatid, papakita ko lang sa inyo to. Meron akong magandang bookmark dito sa aking Bible. At hindi ko inaalis to kasi gustong-gusto ko tong nandito sa bookmark ko sa ewan ko kung may iba na may ganito din, no? Pero ito yung bookmark na meron ako. Maganda yung nakasulat. Sinabi dito, don't send your kids to Sunday school. Wag mo daw dalhin yung wag mo daw papuntahin yung inyong mga anak sa Sunday school. Pero sinabi dito, yung malaking nakasulat, bring them, no? Ano ibig sabihin, no? Ano ibig sabihin? It simply means you can be an example to your children in following the Lord. Huwag mo lang sila papuntahin mag-isa, pero ikaw mismo bilang mga magulang ang akay sa kanila, papunta sa church. Be an example to your children in following the Lord. At tayo nga ay na-bless, no, ng ating mga magulang dito. Madami tayong magulang dito na kasama nila ang kanilang buong pamilya. And amen to that, no? Na yung mga magulang natin na meron tayo dito ay merong desire na yung buong pamilya, yung mga anak niya, asawa niya, anak niya, at iba pang mga kamag-anak ang may desire na isama sila para maglingkod sa ating Panginoon at makakilala din at maligtas. And amen to that, mga kapatid. That is what this bookmark means. Kaya napakaganda nito sa akin, no? Hindi ko to inaalis dito sa Bible ko. Dahil napakaganda ng message. Kala mo simpleng card lang, no? O simpleng maliit na card, pero napakalaki ng mensahe. This means being an example to your children, no? In following the Lord. And that is the best parentship na you can do for your children. Yun yung pinaka-best na kaya mong magawa sa inyong children, no? That is the best legacy. Yan yung pinakamagandang pamana na maibibigay mo sa iyong mga anak. Sinabi nga 'di ba sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it, no? Habang bata pa, tinetrain na natin sila, ano, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi paglaki nila, kahit wala na tayo, kahit hindi na natin sila nakikita, kung ano yung naituro natin mula nung bata pa, na itanim na natin yun sa kanila at aanihin nila yun someday. Maglilingkod din sila sa Panginoon kahit sila na lang at wala na tayo. And that is the best legacy that we can give to them, no? Yun ang pinakamagandang pamana na kahit wala ka na, no? Andyan pa rin, no? Andyan yung bunga mo, no? Andyan yung bunga mo, yung pamilya mo. And that is very, very beautiful, no? Pero dito, sa pinag-aaralan natin sa Lamentations, the story is very different, no? Because the story here of the people of Jerusalem, no? They have to bear their father's iniquities, no? Na ang nagdudusa ng mga kasalanan ng mga magulang ay yung mga anak, no? That caused them humiliation and loss of their joy, no? Sinabi sa 15 and 16, sinabi, basahin natin ulit. Sa 15, sinabi dyan, 15, the joy of our heart is seized, our dance is turned into mourning. The crown is fallen from our head, woe unto us that we have sinned, no? Kanina ko pa pinauulit-ulit that this city in Jerusalem, Israel, it was once a great city and a joyful city. Pero hindi nila na-appreciate ito before, no? Hindi nila na-appreciate yung meron sila
no, nung malakas pa, maganda pa yung syudad nila, no, na masaya pa. They did not acknowledge God was blessing them. And now that it was took away from them, now they realize. Ngayon na-realize nila. At ngayon umiiyak sila, and ngayon nagre-react sila at humihingi sila ng tulong sa ating Panginoon, no? Dahil nawala sila. Nawala sa kanila yung kung gaano sila kagandang syudad noon. Pero nung simula ay hindi naman nila na-appreciate ito. And that goes the same with us today, no? Many times we don't appreciate God's blessings to us. Many times we forget how God works in our lives. And many times we have been unthankful for what God has given to us. Hindi tayo naging mapagpasalamat. All we do is complain, and all we do is reject Him. No, nire-reject pa natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, we have to wake up and realize, no, God's grace, mercy, and blessings are everywhere around us. Every time, no? Sa lahat ng panahon. Don't just call Him pag ikaw ay nasasadlak na. Don't just call on Him pag things are tough na, no? Pag things are miserable na, no? But appreciate God in your life when you still have a chance. Ngayon, mismo, nandito tayo sa kapulungan natin ngayon. Meron tayong kalayaan na magsamba. Yan ay blessing na ng Panginoon. Yung ibang mga bansa ay walang ganitong freedom na meron tayo. Na kailangan pa nilang magtago para sila ay makapanambahan. Pero tayo dito, no, sa atin, no, bilang church, meron tayong kalayaan. And that is a blessing na, mga kapatid. We have clothes to wear. Meron tayo, may nakain tayo kaninang tanghalian, no? Meron tayong mga bagay na na-enjoy natin in our daily lives, no? So we have to appreciate God more in our lives, mga kapatid. We have to reflect on this passage, mga kapatid, that if you sin and you turn your back against God, if you will be ungrateful, if you will be unappreciative, there will be consequences sa buhay mo. No? Maaari mawala yung kaligayahan sa iyong puso, mawala yung dignidad mo katulad ng nangyari dito sa bayan ng Israel. Lahat ay nawala sa kanila, and sa iyo din, mga kapatid, kung hindi mo tinandaan itong mga salitang ito, you might lose everything as well. Pag hindi ka naging appreciative sa kung ano ang binigay sa'yo ng Diyos, kung ano ang meron ka ngayon. We are blessed, mga kapatid, in our daily lives. Yan ay reminder lamang sa atin, no? So first, we talked about the depth of their deprivation, no? Yung kanilang kinasasadlakan, kung gaano kalalim, that causes them to cry in prayer. Secondly, the dispossession of their dignity and joy, no? As the consequences for their sin, no? Yun yung mga naging consequences na wala yung kanilang dignity at yung kanilang kaligayahan. And lastly, sa pag-aaral natin ngayon, third point will be the desire of restoration. At dito nagtapos itong Lamentations, no, the book of Lamentations. No, so 17 to 22, no? In this book, ito tinatawag ko to, siguro pwede kong tawagin, no? This is the final plea of the Israelites, no? I call this the final plea of the Israelites, itong verse 17 to 22 now. Because here they now acknowledge the eternal reign and everlasting power of God. Dito na nila na-realize, no, yung kapangyarihan ng Panginoon. Now they are asking for God to consider their prayer, no, to hear them, to restore them to their glorious days, no. Sinabi diyan, basahin natin. For this our heart is faint, for these things our eyes are dim. Because of the mountain of Zion which is desolate, the foxes walk upon it. Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. Okay, magandang verse. Wherefore dost thou forget us forever, and forsake us so long time?
Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew, sinabi dyan, no? Renew or restore our days of old. Kung ibalik mo kami sa dati, kung gaano kami ka-glorious dati bilang isang syudad, no? Renew our days of old. Yun yung kanilang hiling. But thou hast utterly rejected us, thou art very wroth against us. Okay? So, dito sa chapter na to, sa pagtatapos ng Lamentations, no? Sa pagtatapos ng Lamentations, even this chapter ends in uncertain note, no? Walang naging certain kung naibalik ba talaga sila sa dati nilang yung glorious pagiging glorious city nila, kung naibalik ba. Hindi sinabi dito, pero nagtapos ito sa hiling, no? Nagtapos itong chapter na to that the people of Israel is still hoping that God will hear them, no? That God will hear them. And this is a great reminder for us as well that katulad nitong bayan ng Israel, kahit alam nila na baka hindi na sila naririnig ng Panginoon, there is still hope, no? Sila ay namamag-asa pa rin, and it is a reminder for us that we can put our trust and hope in the Lord. Na pwede nating ilagay ang ating pananampalataya, pagtitiwala at ating pag-asa sa ating Panginoon, no? Sinabi ng verse 19, yung kanina, Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. Makikita mo dyan, that is God's sovereignty, no? Yan yung eternal sovereignty ng Panginoon. From generation to generation, siya yung pinakamakapangyarihan, no? Siya yung mananatili panghabang buhay. Sinabi diyan, remainest forever. Siya lang, mga kapatid. At kaya naman itong bayan ng Israelites ay may buong hope pa rin, no, sa kanilang mga puso na maibabalik sila sa kanilang glorious days, because yung kanilang Panginoon, yung kanilang Diyos ay Diyos na makapangyarihan panghabang buhay. That is God's sovereignty. At yun din ang dapat nating alalahanin bilang mga Kristiyano, na kahit gaano kabigat ang danasin natin sa buhay, ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba, ang Diyos natin ngayon ay Diyos din ng mga Israelites before, at yun ay nag-iisang Diyos na makapangyarihan, eternal, no? And that is our God, no? The living God. Tayo po ay magtatapos sa ilang talata na ito. Ating namnamin itong mga huling talata na ating babasahin. 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29, verse 11 hanggang verse 12. Okay, namnamin natin mga kapatid, isa-isay natin. Sinabi diyan, Thine, O Lord, is the greatness, okay, the power, the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine, no? Lahat ng nandito sa lupa at lahat ng nasa langit ay sa iyo. Thine is the kingdom. Lahat ay kaaharian ng ating Panginoong Diyos, no? Sa kanya lahat, O Lord, and thou art exalted as head above all. Siya ang nangunguna, siya ang pinakamataas sa lahat, no? Sinabi diyan isa-isa kanina, the greatness, the power, the majesty, the victory, nasa ating Diyos lahat yan. Verse 12, Both riches, kayamanan, and honor come of thee, and thou reignest over all, no? And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Okay? So mga kapatid, bilang nabasa natin ang verse na yan, pinapakita ng verse na yan kung gaano makapangyarihan
ang ating Diyos na sinasamba. God's sovereignty. We don't have to worry, no? Hindi natin kailangan ah, mangamba about anything, no? Nahaharapin natin, no? Bakit? Dahil ang Diyos na kasama natin ay Diyos ng lahat. Siya ang Diyos ng langit at lupa, no? Siya ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat, no? So kung ano yung mga iniisip mo, pinapangambahan mo pa, ay maliit na bagay lamang sa Kanya. Sabi nga sa Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd, no? I shall not want. Ang Diyos ang aking, ano yan? Pastol. Hindi na ako, ano yun? Mangangailangan pa? Tama ba? O, tama. Mangangailangan pa. Hindi na tayo mangangailangan pa. Ano pa ang hihingi natin? Ang Diyos ang ating pastol, no? Kung ikaw ay Kristiyano na tunay na nananampalataya sa Diyos, yung simpleng Psalms 23 ay napakabigat na verse para sa iyo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mangangamba pa. Ano pang papangambahan ko? Ang pastol ko ay ang Diyos. Siya ang nagdidirekta ng buhay ko. Siya ang nagko-control sa buhay ko. Kahit ano pang haharapin ko, kasama ko ang aking pastol, i-guide niya ako sa anumang pagsubok na tatahakin ko. Okay? So sa pag-aaral natin ngayong hapon na ito, the Prayer of Lament, this is the final book of the Book of Lamentations. It is all about the prayer. Kung mapapansin niyo itong Book of Lamentations, meron lamang po itong 5 chapters at itong last chapter is all about the prayer, no? It's all about the prayer. Nakita natin the depth of deprivation of Jerusalem, the disposition of their dignity and joy, their desire for restoration, no? So hopefully nakuha natin sa pag-aaral natin that we can reflect in this passage that we can bring our burdens to the Lord. That's number 1. Na kung ano man ang paghihirap mo sa buhay, you can bring it to the Lord, no? There are consequences in our sins, no? Sa lahat ng magiging kasalanan mo, there will be consequences. Maaring ikaw yung maghirap sa mga kasalanan mong yan, or maybe it can be a generational impact that yung mga anak mo pa, yung mga susunod pa na henerasyon ang makakatanggap ng parusa sa mga ginawa mong kasalanan, no? There will be consequences for our sins. But kahit anong mangyari sa buhay natin, there will be hope in the Lord, for God is sovereign. Siya ang ating Diyos at siya ang makapangyarihan sa lahat. And we always have hope, no? Hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa buhay na to dahil ang Diyos natin ay buhay na Diyos. Maraming salamat po, and let us close in prayer. Let's all stand up and close this afternoon. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito, sa oras na kami ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa nakita namin dito sa Book of Lamentations, chapter 5, Panginoon, all about the prayer, no, ng bayan ng Jerusalem ni Prophet Jeremiah about their destruction and how they see themselves, no, na nalulugmok dito sa malalim na paghihirap na to. At may pinag-ugatan ito, mga kasalanan ng past generations. But then, Panginoon, naintindihan namin na kahit gaano man ang aming paghihirap, gaano man kalalim ang aming nasasadlakan, ay Panginoon, kayo ay Diyos na makapangyarihan, at there is always hope in you, Panginoon, because you are a sovereign God, you are a mighty God, and you can show us the great and mighty things that maybe we didn't know, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa everyday blessings, Panginoon, na aming natatanggap. We appreciate it more than ever, Panginoon. At salamat sa buhay na na-enjoy namin. Salamat sa kaligayahan, Panginoon. And everything else, Panginoon, na meron kami na kami po ay nagpapasalamat ngayong hapon na ito. Panginoon, dalangin po namin kayo po ang patuloy na magpatnubay sa amin sa aming mga gagawin pa this afternoon. At kayo lamang po ang siyang aming maitaas, mapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.